Good day everyone and welcome back here at Calon's Farm. My name is Dan Calon, ang inyong tour guide sa agrikultura. And for today's video, nandito tayo ngayon sa ating poultry layer farm. And today, i-share ko lang sa inyo yung brief introduction here at poultry layer farming. On this video, papakita ko lang sa inyo, bibigyan ko lang kayo ng some information about poultry farming and kung ano yung mga dapat nyong gawin or kailangan yung i-ready before kayo mag-start ng poultry farming. So, before we start this video, shoutout kay Boss Ramsky ng Iligan City. So, maraming salamat sa first comment natin ngayong taon. So, sa mga gusto magpa-shoutout, merong katanungan about poultry farming, comment nyo lang dyan below. So, tara, simulan na natin. Let's go! Disclaimer lang po mga idol na ako po ay hindi expert dito sa poultry farming and lahat ng mga babanggitin ko dito, kung meron man ako mababanggit na mali sa mga expert dyan, comment down below and correct me po. First, introduce ko muna kayo dito sa ating 480 heads na mga layer chicken. So today is May 8, 2025 at 8:30 AM ng umaga. So, we are clicking at mga 90% production na sa ating mga itlog. So, yung harvest time natin dito is around mga 12 PM to 1 PM po tayo nag-harvest. And feeding time nila, at least 6 AM sharp tayo nagpapakain. So, ayan. Ano yung mga kailangan yung i-ready before ka mag-start ng poultry layer business? So, sa poultry layer business, kailangan mo dito before you start is yung lupa or area. No? Kailangan yung area mo ay suitable for poultry layer farming. Wala kang mga kapitbahay na maaaring magreklamo sa iyo dahil sa amoy, no? But pwede nating i-minimize yung amoy ng ating mga alagang mga manok. Once that they arrive, dapat ready na din yung ipa ng palay nyo. So kagaya niyan, puro ipa ng palay para madali pong matuyo or always tuyo yung ipot ng mga manok. Nang sa gayon ay mabawasan po yung amoy ng mga manukan natin. So next tip is kailangan ready po yung inyong kulungan or yung building. No, kailangan yung building nyo well ventilated, no, well ventilated, through and through yung hangin. Tapos kapag ka umuulan, dapat po yung design ng kulungan hindi po sila abutin ng ulan. Tapos, depende sa inyo kung gusto nyong design yan. Yung iba, wala namang ganyan, yung pasingawan sa taas na parang bodega. Ayan, so, streamline design. So, maraming design online na available. It's your, ano na po yun, discretion kung ano po yung pipiliin nila. Next is, siyempre, yung kapital. So, yung kapital, hindi biro po yung kapital, ano, mga idol. So, capital is kayo na po mag-compute, no? So, magkakaiba kasi yung magiging computation depende sa lugar, sa availability ng mga materials at sa presyo ng mga materials, especially sa building. But pagdating sa manok, nagre-range naman yan ng mga 32,000 hanggang 38,000 per set ng 48 heads. So yun po yun 32,000, some mas mababa pa, 30,000 hanggang 38,000 kada 48 heads na mga manok, kasama na po yung kanilang cage.
No, package na po 'yon. Cage, installation, and yung 48 heads na manok. So, depende sa area nyo. Itong area natin, meron tayong 10 sets dito. So, 48 times 10, that is 480 na mga manok. Then, upon arrival ng mga manok nyo, kailangan ready yung kanilang pagkain. No? Depende sa advice ng iyong supplier if papakainin mo ba siya ng developer, grower muna, or diretso nyo na po siya pakainin ng layer chicken. So, better makipag-usap tayo sa supplier ng chicken natin kung ano po yung ipapakain sa kanila upon arrival. So, communication sa supplier, kailangan i-lock nyo yung communication nyo, yung mga warranty sa mga mortality na hindi yan maiiwasan. Then, after that, dumating sila, ready ang pagkain, ready ang supply ng tubig, ready ang kanilang mga vitamins and medication. So, vitamins and medication, kailangan hindi mawawala dyan is yung antibiotics and yung pampurga nyo. So, sa schedule ng pampurga, antibiotics, vitamins, next video na lang po natin yan. So, make sure na mag-subscribe, i-click ang notification bell, at mag-comment kayo. So, yun lang muna mga idol, no? Yung maibibigay ko sa inyong information. Tanging may advice ko sa inyo bago kayo mag-start ng poultry layer business is manood kayo ng mga lectures online. Available yan dito sa YouTube University. And mag-seek kayo ng mga advice sa mga expert na. Kung meron po kayong mabibisitang poultry layer farm, pumunta kayo, kuha kayo ng idea sa mga building, paano yung setup nila, and so on. So, dun sa may-ari, dun sa nag-aalaga, kausapin nyo sila kung ano yung mga kailangan, ganito, ganyan. So, yun lang yung may advice ko sa inyo. Continue learning. Ang business is continuous learning process yan. So, ups and downs, paano mo mape-prevent yung downside, paano mo mapapanatili yung good side sa business. Yun, continue learning lang. So, kung merong mga bagong technology na pwede mong i-apply sa iyong mga manukan, or so kung meron kang mga nakakalimutan na i-apply sa iyong mga manukan, continue learning, no, dun sa mga expert. Especially dun sa mga may poultry layer farm ng mga malalaki, taon, 10 taon, 20 years na sa larangan ng poultry farming. Ayan, kung meron silang mga vlogs, no, comment nyo dyan below yung mga pangalan ng mga vlogger na yon, and sama-sama po tayong matuto sa mga advice na itinuturo nila sa mga lectures na ibinibigay nila. So yan, hanggang dito na lang muna ang ating video. I hope na meron kayong natutunan. Muli, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-hit yan like button at notification bell. So hanggang dito na lang, marami pong salamat. Follow nyo ako sa ating Facebook page and TikTok account. Maraming salamat and see you next time.